Marami sa taong bayan ang hindi naniniwala sa sinasabi ng DILG Secretary John Vic Rimulya na walang kaso at walang warrant of arrest itong magiting na Senador Rodante Marcoleta. At maging ng pahayag na wala pang nakakarating na reklamo at kaya wala pa raw na isampang kaso sa Sandigan Bayan. So, ito, mga kaps, mga kababayan, may isang opinion na dito papakita ko sa inyo at kayo na ang magpasya kung paniniwalaan ba natin na wala pang kaso at wala pang warrant etong si Senador Rodante Marcoleta. Kasi ito, ipinahayag na mismo ito ng Secretary o DILG Secretary John Vic Rimulya at maging ng Sandigang Bayan. Let's go! Mapapaniwalaan mo na may warrant of arrest kasi nauna rito, hiniling na ng ombudsman dyan eh. Na ilagay sa, anong tawag doon? Yung hold departure order, di ba? Precautionary hold departure order. Eh, siyempre, pagka, ito Sandigan Bayan, 7th Division. Ayun, Oo, nire-request. Ibig sabihin, kung meron ka ng request for precautionary hold departure order, ipinal mo lang yung information. Ayun, nag-file na ng information siguro. Kasi ano pagbabatayo ng precautionary hold departure order kung wala ka pa namang isasampang reklamo? Yun ang nga naman, Ay, 7th Division, no? Eh bakit kayo nagpalabas ng precautionary hold departure order? Kung wala pa namang ipinapail na kaso. Ang ombudsman? Oo. Kaya ako dalawang hindi mo maalis yung pagdududa talaga, no? Oo, na hindi pa na-ipapail yung kaso. Kasi meron na di ba? Eh, binalita na nila ito na meron ng precautionary hold departure order. Kaya nga dapat mag-abroad ngayon si Senador Marcoleta. May imbitasyon sa kanya ang WTO. World Trade Organization ba tawag doon? Ito mga kababayan, mga kapsa, masasabi natin na ito opinion, reaction ko lang. Nawala na nga ng kredibilidad itong si John Vic Rimulya na pagtiwalaan pa at paniwalaan ng taong bayan sa kanyang mga sinasabi. Dahil, bakit? Maraming beses na itong nagbo-broadcast ng mga bagay na sa bandang huli ay mabubuking na iba ang kanyang sinasabi sa totoong nangyayari. Nagkukunwaring inosente sa mga plano at kaganapan na tinatrabaho ng kapatid niyang sa ombudsman ay itong si Boying Rimulya. Ang akala ng magkapatid na ito ay napapaniwala nila ang mga tao, ang taong bayan sa mga nangyayari at takbo ng kanilang pagganap sa kanilang mga tungkulin. Ay, siyempre naman. Dahil nga, hindi maitatatwa ayon dito sa ibang mga commentator, nagbablog at mga nagbabalita na tau-tauhan lang sila ng administrasyon. Dahil nga, Pangulo ang pumili na sila ang maging tao sa ganyang posisyon. Siyempre, ka ba naman, di wow, DILG at ombudsman, tauhan mo, di wow, yeah. So, ito mga kaps, mga kababayan. Sana kung magbigay sila ng pronouncement sa harap ng taong bayan, ay direct to the point na. Yung totoo na ang sasabihin at wag nang magpaligoy-ligoy pa. Nakakauto kasi, di ba, mga kaps, mga kababayan? Nakakauto talaga, Nakakauto yung style nila. Ano pa kasi ang ipinangangamba nila? Kung diretsong sabihin ang mga plano nila, kasi hawak naman nila ang bit. Hawak, diba? Hawak na hawak nila ang bit. Tama man o mali, ang gusto nilang mangyari ay walang makakapigil.
mangyayari at mangyayari talaga dahil hawak nila ang bit. O, di ba? O, ganun lang yun mga kaps. Okay. Eh di, kung hawak nila yung bit, talagang hawak naman sila ng bit, no? Eh di, isagad na nila. Huwag na nilang bitiwan. Ika nga doon sa kanta, huwag mong bitiwan, di ba? Isagad na nila. Kasi nga, 2 taon na lang. Halos 2 taon kalahati. June ngayon, July, 2 taon at kalahati ang natitira sa mga buhay nila. Oops, buhay. Yung ibig kong sabihin, buhay ng karir nila. Kayo naman, iba naman kayo kung mag-isip eh. So, bawal yun, hindi ganun. Okay. So, ito kasi, ang malaking, parang masasabi nating sampal or hampas sa mukha nila sa mga kababayan natin. Kapag ito ay biglang mangyari na damputin agad si Senator Marcoleta at ikulong sa kabila ng pahayag nila na walang kaso, walang warrant. Aba, siyempre, ibang usapan na yan. Masasabi nating hayagang pambabastos na yan, no? O di kaya parang diskriminasyon na yan sa taong bayan na tila ba parang uto-uto yung taong bayan, parang walang kwenta naman mga yan sa bayan ng Pilipino, madali yan papaniwalain, di ba? At ito pa, no? Bakit yung mga naunang mga tao na naimbestigahan na di umano ay luto na kasi nihanda ni Boying Rimulya to na luluto din. Ngayon luto na yun, no? Luto na nga daw ang kaso. Abay, di pa pinagdadampot. Sa halip ay nananatili pa sa kanilang mga posisyon. Nanatili sila dyan dahil bumaliktad at sumang-ayon na pumanig na sa kanila. Sumang-ayon na sa kagustuhan nilang mga plano. Naging kakampi nila. Pwede pala yung ganon. Pwede palang ibasura ang kaso kahit na sabihin nating nandyan na, nakahain na, luto na. Ha? Eh di kung ganon, kasi ayan ay nangyari nga, no? Masasabi nating nasa diktadoryang gobyerno na tayo. Diktadoryang gobyerno na. Mayroon tayo ngayon. Kaya ito opinion ko lang, hindi ninyo masisisi kung may pag-aaklas nga na gagawin ang iba't ibang grupo, ang taong bayan. Di ba? Dahil sa maling sistema. Maling sistema ng pagpapatakbo ng gobyerno. Yan ay opinion ko lang at nawawag namang mangyari, wag umabot sa ganyan. Di ba? So, ito mga kaps, mga kababayan sampahan nyo muna ng kaso at ikulong yung mga una pang naimbestigahan, una pang inakusahan ninyo, no? Una pa kay Senador Marcoleta. No, yung mga matatawag nating mga person of interest ba yan? Kasi di pa naman, di pa nila inihain eh. Pero sabi nila, luto na. Di ba? So, una nyo na silang gawan ng aksyon. Sampahan ng kaso. Hulihin, ikulong. No? Kahit pa, kumampi na sila sa inyo. No? Sumama na doon sa majority block at hinudas nila ang dati nilang mga kasama. At saka ninyo gawin yung pagkaso ngayon at paghuli kay Senador Marcoleta. Para patas na makikita natin ang inyong pagpapatupad ng batas. At sa gayon, mga kaps, mga kababayan, di hindi lumala ng magulong kalagayan, no? Yung napakagulo ng kalagayan ng ating bansa. Okay, so yan mga kababayan
Mga Kaps, lahat ng ipinahayag ko dito ay sariling opinyon at reaksyon ko lamang batay sa akin nakikita, naririnig, mga kaganapan at mga pangyayari sa ating kapaligiran sa buong bansa, bansang Pilipinas. At walang sino man ang nagdidikta o naguutos sa akin. Okay, maraming salamat po. Ito ang yung Nobs Vlog nagsasabing mag-ingat po tayong lahat. Pag-like, subscribe po ang ating channel para meron naman tayong points. Thank you.